Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan na magiging batayan ng mensahe natin sa gabi ito na matatagpuan sa Bagong Tipan sa Aklat ni Juan, Kabanata 6, mga talatang 35 hanggang 44 na ganito ang sinasabi. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling bubuhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakikita at mananalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya gayong masasabing bumaba ako mula sa langit? Kahit sinabi ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Tayo ay pinagpala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos, sa gabi ito kami ay muling natipon sa bawat tahanan ng iyong mga anak upang muli ay makapagpalakas sa iyong presensya. Damhin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan na patuloy na kumikilos at patuloy na umaalim sa amin sa bawat araw. Panginoon, sa gabi pong ito, amin pong nihaharap ang aming mga sarili bilang paghahandog at bilang pag-aalay, Panginoon, ang aming paglilingkod. Samahan mo nawa kami sa aming pagninilay-nilay sa gabi ito. Naway maging handa ang aming mga puso at isipan. Buksan mo rin nawa ang lahat ng ito, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala ng iyong mga salita, upang ang bawat may papahayag mo sa amin ay tunay na tumibo at patuloy, O Diyos, na mangusap sa amin sa iba't ibang kapamaraanan at sa aming buhay sa araw-araw sa paglalakbay namin sa buhay pananampalataya. Nawa dakilang Diyos, maghari ka sa aming mga puso at nawa ikaw ang aming maitaas sa aming pagsasama-sama sa banal na gawain ito. Ang lahat na ito, O Diyos, ay aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo na naman po ay nasa Family Midweek and Prayer Meeting po natin. Isang napakagandang pagkakataon na tayo po ay muling tinitipon sa ating mga tahanan. Muli tayong nagkakasama-sama, bonding and fellowship po ng ating pamilya, nakakapagbahagi ng tayo at the same time, tayo po ay nakakapagnilay, nakakapakinig ng mga salita ng ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, ang mga salita na ating papahayag sa gabi ito ay patuloy na magbigay ng spiritual appetite sa bawat isa sa atin upang sa ating paglalakbay buhay pananampalataya, tayo po ay hindi masinsay, hindi manlupaypay, bagkos tayo po ay pagpapatuloy na malakas at napapatatag. Ang ating pong mensahe sa gabi ito ay aking pinamagatang, may spiritual appetite ka pa ba? Sinasabi po natin mabilis ng buhay natin ngayon. Mayroon na tayong mga modern technology like computer, cellphone, internet at kung ano-ano pa. Halos lahat po ay instant. Kung gusto natin kumain kaagad, may mga instant food na. Ipapainit mo na lang, ilalagay mo na lang sa oven. Kapag gusto mo naman kaagad na gumanda, may instant beauty na rin. Nandyan ang instant na filter sa cellphone. Nandyan din naman yung facelift, nose lift, liposuction, permanent makeup, permanent eyebrow, ayan, at saka yung inilalagay sa pilik mata para daw humaba.
Kung gusto nating yumaman kaagad, nandyan din ang loto at lahat ng iba't iba pang mga pinapalabas nila sa telebisyon o ngayon na lumalaganap sa internet upang ikaw ay magkaroon ng salapi. Makukuha natin ito sa mabilisang pamamaraan. At dahil mabilis po ang buhay natin ngayon, pakiramdam natin na nasa isang treadmill lamang tayo na bilis-bilis yung pagtakbo natin, ngunit hindi naman tayo nakakausad o hindi tayo nakakaabante. Maraming henerasyon po nang nagsinabi ng mga magulang sa mga anak, walang namamatay sa pagtatrabaho. Sige lang, trabaho lang, sa panahon po noon. Ang paniniwala po ito ay hindi na po makatotohanan sa ngayon. Ang tao po ngayon, mga kapatid, ay subject sa nabu-burnout. Salitang naglalarawan na hindi lamang nauubusan ng gasolina, kundi nasusunog na rin ang makina. Nasaid ng lakas sa patuloy na pagtatrabaho na walang oras ng pamamahinga. At dahil dito, wala nang balance sa buhay. Overwork, overload, ika nga. Parang isang kandila daw na pag sinindihan, sa magkabilang dulo, pagod na pagod, stress na stress, mabilis na itong natutunaw o nalalamon ng apoy. Ang burnout po ay nararanasan sa trabaho, sa relasyon, sa mag-asawa, pamilya, pamagkaibigan, at kahit po sa anumang ministry na mayroon tayo. Sa lahat ng trabaho, antas ng trabaho natin, at sa lahat ng antas ng ating buhay. Para kang isang lalagyan na wala nang makuha sa iyo dahil ubus na, nasaid na. Sa trabaho, malalaman daw mo ang tao ay isang burnout kapag ang dating aktibo na tao, laging merong malaking nagagawa sa kumpanya, ay biglang nagiging tahimik, matamlay at kung minsan ay nagpupulong, hindi na nakikihalubilo sa mga tao. Sa relasyon naman sa pampamilya, dating nakikipag-fellowship, nakikipaglaro sa mga anak, sa kapamilya, tumutulong sa gawaing bahay, ngunit ngayon nagkakaroon na ng katamlayan at tinatamad na. Nawawalan na ng interes. Ang taong dating mahinahon at malamig ang ulo ay nagiging masungit daw at magagalitin kapag po nabu-burnout na. Malungkutin at mabagsik at dahil sa kapaguran, nawawalan na ng ganang bumangon, kumilos at gumawa. Kung ganito po lagi ang takbo ng buhay natin sa daigdig, mga kapatid, talaga pong nakapapagod. Dahil wala ka ng panahong magpahinga. At lalo higit, wala na rin tayong panahong magpahinga sa Panginoon. Kaya nga po napakaganda na tayo, mayroong midweek service, meron po tayong Lunes na pagninilay-nilay, meron po tayong panlinggong pananambahan. Kasi ito yung panahong tayo po ay nakakapagpahinga ang ating buong katawan, ang ating kaluluwa sa presensya ng ating Panginoon. Sa madaling salita, kapag wala na tayong panahong magpahinga para sa Panginoon, wala na rin tayong panahon para sa Panginoon. Maaaring nawawalan na tayo ng spiritual appetite at nagkakaroon ng spiritual erosion. Paano nga po ba na-manage ito? Lalo na ngayon sa panahon po ng pandemya na hindi lahat po ay nakakadalo ng panlingguhang pagsamba dahil nalilimitahan ang ating pagkakatipon-tipon sa lahat ng may iglesia lupa. Upang hindi tuluyang mawasak ang buhay espiritual ng mga kaanib, ano nga ba ang dapat gawin? May mga ways naman through online na ginagawa ang bawat isa. Kailangan lamang po nating sanayin ang ating mga sarili. Sa Webster po, dinefine ang erosion as the process of where something is diminished or destroyed by decrease. Kung sa lupa ay may erosion, nang ibig sabihin nga po ay pagguho ng mga lupa dahilan sa gravity, hangin, tuloy-tuloy na pag-ulan o pagbagyo o ano pa man. Sa buto naman daw ng tao, meron din pong erosion of bones kung tawagin. Hindi lamang pala sa lupa ito ginagamit ang salitang erosion, pati rin pala sa katawan ng tao doon sa ating mga buto. At ito po'y ginagamit na salita rin sa buhay spiritual. Spiritual erosion is very hard to stop. Napakahirap po itong pigilan dahil sa mga bagay na masigit nating inuuna. Mga alibay sa panahon po ng mga gawain natin, makatutulong sanang magpalakas ng ating buhay spiritual. Online man or face-to-face ito, pagsimba virtual man or face-to-face ito,
Hindi natin nababantayan ang mga ito dahil akala natin ito ay normal lamang. Nagsisimula ito sa maliit na dahilan. Alibis na hindi naman natin pinagpaplanuhan hanggang sa palaki na ito ng palaki. Yung maliit na mga dahilan natin, hindi natin namamalayan, napapalaki na pala ang damage nito na nagagawa sa ating buhay spiritual. Another sign of spiritual erosion is our diminishing desire to spiritual things and spiritual community. Spiritual erosion is called the gradual but devastating process of moral and spiritual decline. Ang spiritual erosion po ay isang karanasan ng unti-unting pagbuo ng ating pananampalataya dulot ng kawalan ng matatag na pundasyon. Every inch of erosion weakens our conscience and makes it more difficult to reverse the road where we're traveling. Kaya nga sinasabing kahit gusto mong bumalik sa Panginoon, sa church, napakahirap na dahil napakatagal mong nawala sa presensya ng Diyos at sa komunidad ng mga mananampalataya. Unless na mayroong kang 90 degrees na mag-turn around at magdesisyon na magbalik loob sa Diyos. Spiritual erosion is a spiral and downhill. When it comes to moral values and other principles is spelled out in God's Word, there is no room for negotiation. Take note po mga kapatid. The downward road of spiritual erosion usually gives us the feeling of happiness, ecstasy, fulfillment, at least for a short moment na lang. That is the devil's secret enticing God's people. The devil gives us a taste of heaven that will later becomes hell. Papatikim sa atin yung sarap, yung ganda, yung feeling ng ecstasy, feeling of excitement. Pero yung pala, nilinlang tayo ng kaaway. Spiritual erosion through fatal is enjoyable. After a little compromise, a hidden desire will be born in our hearts. And that desire is very dangerous because it is not or it's uncontrollable. Hindi po natin ito kayang kontrolin. And it is very important to note that when spiritual erosion takes place to a person, that person starts to reject God-given authorities. The desires of spiritual eroded people of God will then produce uncontrolled choices. How to stop erosion? In every decision, check your motive. Have the courage to reject and change the decision if the motive is wrong or evil. Be reminded, the attack of erosion is our character. Upang hindi po natin maisubmit sa Panginoon ang ating panahon, kakayahan, buhay, sarili, tinatangkilik, hanggang sa ayaw na nating pakinggan ang mga salita ng Diyos. Papakinggan lang natin yung okay sa ating pandinig. Pero kapag nasasaling na ang ating mga pride at natatamaan tayo, upang tayo sana ay makapag-reflect, nire-reject na natin ito at inaayawan na natin. Ayaw na rin natin dumalong sa ating mga pananambahan at mga gawain. Kung kaya, nagkakaroon tayo ng spiritual erosion at ganun din, nawawalan na ng spiritual appetite hanggang sa tayo po ay hindi na rin makapamuna bilang mananampalataya. Hindi po natin namamalayan na ito'y patungo sa pagtalikod natin sa Diyos at ito ang ating nagiging kasalanan. Spiritually eroded person is extremely cold to God and His Word. Naglalamig tayo sa Panginoon kapag po tayo spiritually eroded. God intends us to be passionate to His Word and will. So the attack of erosion is to remove our passion to His Word and go against the will of God. Ito po ay may tuturing na spiritual sickness na humahantong sa pagtalikod sa pananampalataya at sa Diyos. Kawalan natin ng ganang makihalubilo sa ating kapwa mananampalataya. Kawalan ng kapanatangan sa buhay at maling pagtanaw natin sa buhay at sa ating kapaligiran ng ganang. Paano po kaya makakaiwas ng spiritual erosion? Una po, we need daily spiritual replenishment or hydration. Bakit? Because people are subject to daily spiritual erosion.
May spiritual dryness po tayo, na kapatid. Kung ating titingnan ang ating Panginoon sa kanyang ministeryo, siya po ay merong tinatawag na spiritual regimen. Lagi siyang nag-uukol ng kaugnayan niya sa kanyang Ama sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya po siya ay laging matagumpay sa kanyang ministeryo. At ito po yung nais ng Panginoon sa atin, na lagi tayong mag-ukol ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa bawat sandali ng ating buhay. Hindi lamang minsan, kundi palagian sa ating buhay. Pangalawa po, spirituality is a journey. Maaring tayo po ay napapagod sa ating spiritual journey, and sometimes we need to rest in order to reach the peak of mountain experience, sapagkat ang ating pong spiritualidad at paglalong spiritual ay isang paglalakbay. Hindi po isang shortcut or detour na paglalakbay. Hindi ito short distance journey, kundi ito po ay isang lifelong journey. Ang ating buhay is spiritual. Kaya po tayo ay marapat na magpatatag ng ating buhay spiritual. Kung nakararanas po tayo ng spiritual erosion, mahalagang humintong sandali, manalangin ng taimtim, at hilingin sa Diyos na tayo palakasin sa panahon tayo ay nanghihina sa spiritual na buhay natin. Bakit natin kailangan ito? Dahil sa panahon po ng pamihina ng ating spiritual na buhay, dito po umaatake ang ating kaaway. Number 3. There is always a mountaintop experience for those who continuously seek the will of God. Ang mountaintop experience po, pakiramdam na kapiling natin ang Diyos o malapit sa Diyos, ay nararanasan sa patuloy na pagkilala natin, patuloy na kikilalanin natin ang Diyos sa buhay. Pagnanais na lagi natin siyang makaugnay kasama ang ating kapwa. Hilingin natin sa Diyos ang lakas at gabay sa panahon tayo po'y nanghihina upang malagpasan natin ang mga hamon ng buhay, lalo na ang buhay spiritual. Paano ko ba natin napapanatili ang ating spiritual appetite? Kung sa pagkain po may tinatawag na gana sa pagkain, sa spiritual na buhay po may tinatawag ng spiritual appetite. Sa ating pong batayang teksto, batid po ni Jesus ang pagkagutom ng mga tao, na kahit saan siya magpunta, siya ay sinusundan dahil sila ay nakatikim ng biyaya mula sa Kanya. Kaya inialok po niyang kanyang sarili upang maging pagkain nagbibigay buhay. Sabi niya, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Katatapos lamang pong pakainin ni Jesus ang higit na 5,000 tao. Pagkatapos siya po'y umalis para manalangin sa bundok, hinanap siya ng mga tao sa pag-asang makatatanggap pang muli sila sa kanya ng pagkain. So ginamit po ni Jesus ang pagkakataon ito para turuan niya ang kanyang mga tagasunod sa isang mahalagang katotohanan. Ang pagkain at inumin po ay bahagi ng buhay ng tao. Siyempre kapag wala po ito, ang katawan natin ay manghihina. Kung hindi matutugunan, maaaring humantong ito sa kamatayan o pagkakasakit. Kaya dahil sa ganitong kalikasan, ang tao po ay gagawa ng pamamaraan upang matuslusan ang kanyang pangailangan sa pagkain at inumin sa bawat araw. At dahil po dito, ang usapin sa pagkain at inumin ay sinasaklaw nito ang usaping pisikal, pa-ekonomiya, moral, at spiritual gaya po ng mga sumusunod. Una, ang tao po ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi maging sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. We are designed by God for eternity, not only for this world, but for the world to come as well. Dahil dito lamang po tayo dapat mabuhay. Hindi lamang po tayo dapat dito nabubuhay para sa temporal, kundi sa buhay na pangwalang hanggan. Kaya nga pareho natin dapat bigyang pansin ang pagkain material at pagkain pang-espiritual. Kaya lang madalas po, tinutugunan natin ang pagkain pisikal kaysa sa spiritual. Sa ating buhay spiritual, kung minsan ka lamang kakain sa loob ng isang linggo, ano po yung mensahe ko noon ng isang Sunday, Jesus the bread of life, na ito rin po ang ginamit nating teksto, magiging malnourished ang ating buhay, ang ating katawan. So, ganun din ang ating
Spiritual na buhay kapag minsan lang tayong kakain, malnourished ang ating buhay spiritual. Sa pinika po ni Jesus na ito, ang una sa 7 pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili na nagsisimula sa ako, I am that. Alalahanin po natin ang pagkain kay Jesus ay sa konteksto ng pakikipag-ugnay natin sa Kanya at pagkatuto natin sa Kanya. Pakikinig sa Kanya, pag-aaral sa Kanya, pananatili sa Kanyang presensya, pagbubulay-bulay ng Kanyang mga salita, pananalangin, hindi lamang ng nagsasariling nananalangin, kundi nakikiisa sa kapwa, mananampalataya, hindi nakakalimot sa pananagutan bilang mananampalataya. Nagiging mapagpasalamat, sumusunod sa utos ng Panginoon na nagbibigay ng direksyon sa buhay. Kailangan kong naisip natin lumapit sa Kanya. Kailangan nating manabik ang ating mga puso at pagkatao sa Diyos. Kailangang ibigin at bigyan ng pansin ang pagpapahalaga at bigyang priority natin ang Panginoon sa ating buhay. Ang lahat po ng ito hindi upang dumami lamang ang ating kaalaman, kundi mayroong pagbabagong magaganap sa ating buhay. Kaya marapat pong magkaroon tayo ng spiritual appetite. Magkaroon tayo ng commitment para sa ating Panginoon. Pangalawa po, tanging si Jesus lamang ang maaari makapagbibigay sa atin ng pagkain pang walang hanggan. Wala nang iba. Ang paglapit po sa Diyos ay pakikibahagi sa Kanyang paanyaya. Sa dulang, ngayon po magse-celebrate muli tayo ng first Sunday ng Communion. So yung paglapit po natin sa hapag, ito po ay paanyaya ng Panginoon at pakikipag-isa, pakikibahagi natin sa Kanyang dulang, sa piging, sa Kanyang iglesia, para sa matatag na buhay espiritual, para sa buhay na walang hanggan. Pangatlo po, kailangan po natin panatilihin ang spiritual appetite natin. Ang mga may spiritual appetite at napapanatili, ito ay nakakaranas ng contentment, joy sa buhay, satisfaction, at ng mga karanasang hindi kayang pantayan ng anumang bagay, material na bagay o tumbasan ng salapi. Patuloy po natin hilingin sa Diyos na magkaroon po tayo ng divine hunger, pagkagutom sa Kanya upang ang ating spiritual appetite ay maghatid sa atin tungo sa mas malalim at mas malawak na pagtatalaga sa Panginoon at sa buhay na walang hanggan. Kung hindi kasi natin mapapanatili ang spiritual appetite natin, mawawalan po tayo ng kagalakan sa buhay. Mawawalan tayo ng focus, mawawalan tayo ng kapayapaan, mawawalan ng direksyon at hindi maging produktibo ang ating buhay. Kaya dapat magkaroon tayo ng consistent fellowship sa Panginoon, sa kapwa. Hindi man po natin magawa sa ngayon sa loob ng mga iglesia natin, pero sa ating pamilya maaari natin gawin, o sa virtual man ito, sa online man ito, kaya-kaya po natin gawin. May mga pamamaraan po tayong dapat gawin. Mga pag-aaral po natin. Sa atin pong pagsamba, yung mga nakakasimba, pakikibahagi sa mga gawain po. At higit sa lahat, nananatili tayong tapat sa Kanya na tumawag sa atin. Sa buhay po natin, mga kapatid, sometimes kaya nawawalan tayo ng spiritual appetite dahil sa mga suliranin natin, pampamilya, iglesia, karamdaman, disiplin, lahat ng mga kabiguan sa buhay. Bahagi po ito sa ating buhay, mga kapatid. Bahagi ang karamdaman, suliranin, mga isipin, mga hindi pagkakaunawaan, kabiguan, expectations sa pamilya, mga asawa, mga anak, kaibigan sa iglesia, na hindi naaabot yung mga gusto nating mangyari. Maraming nakaka-stress na mga tao sa ating paligid o mga kaganapan sa ating paligid, sa mga pangyayari, sa mga bagay-bagay, marami nakadidismaya. Ngunit hindi po dapat ito ang makapagpatunay sa atin. Bagkus itong magbibigay sa atin ng init sa pakikipag-ugnay sa Diyos at pagbibigay ng panahon sa Kanya. Ang buhay espiritual ay para lamang po itong sa relationship natin sa mga halaman na ating binibigyang pagpapahalaga ngayon, mga kapatid. Dinidiligan ito, binibigyang pataba, kinukultivate at inaalagahan. Hindi pwedeng abandonahin o hindi pwedeng hindi bigyang pansin dahil tiyak na ito'y mamamatay, malalanta.
Dapat ay kinakalinga, minamahal, inaaruga para lumago at mamunga. So ganito rin po sa ating buhay espiritual, mga kapatid. Marapat natin itong alagaan. Hindi mapapabuti ang ating espiritual na buhay kung hindi tayo gagawa at kikilos at magpupursige. I-exercise po natin ang ating faith para hindi po ito kalawangin o mauuwi sa wala. Si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay, dapat po lagi tayong tumakbo sa Kanya. Dahil ibig sabihin, ang ating buhay ay sa Kanya, nakatalaga sa Kanya, nakasalalay sa Kanya. Isang buhay na sa kabila po ng mga kalungkutan, mayroong kasiyahan, may kagalakan. Sa kabila ng pagkabigo, mayroong pag-asa. Sa kabila ng mga pagkakadapa natin, mayroong pagbangon dahil siya ang kasama natin at lagi nating takulan. Kailangan po natin ang Diyos na buhay, ang tinapay ng buhay. Sa ating pong paglalakbay sa buhay na kung saan mas marami nga ang mga hirap at ginhawa. Tanging ang Diyos lamang po ang maaari nating kapitan, sandalan, sandigan at takbuhan sa lolo at kanlungan. Si Jesus ang tinapay ng buhay na nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa, ng wholeness ng ating buhay. Tanggapin po natin ang Kanyang paanyaya, mga kapatid. Makibahagi tayo sa alok niyang buhay, nang sa gayon tayo naman ay magbigay buhay sa iba. Hindi po dapat nawawala ang passion natin sa buhay pananampalataya upang hindi po ito tuluyang mamatay. Return to your first love. Return to our first love. Don't let the pain of one season destroys the joy and blessings of the rest. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, sa ating itong spiritual na buhay, meron tayong ginagawa dapat na pamamaraan para mapanumbalik yung spiritual appetite natin. O nga't ginagawa ng bawat iglesia ang lahat para matugunan ang pangangailangan ng bawat kaanib. Ngunit tayo po bilang individual ay mayroong pagkilos, pamamaraan din dapat nagawa. Patuloy tayong makinig sa mensahe ng ating Panginoon. Patuloy tayong magbasa ng Kanyang banal na kasulatan. Patuloy tayong magsuri sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. Patuloy tayong makibahagi sa mga gawain natin face-to-face man at online. Upang mapasigla po ang buhay spiritual natin. Nasa individual po ang napakalaking bahagi upang maibalik ang gana, spiritual appetite, sigla sa ating spiritual na buhay upang hindi po natin maranasan ang kahungkagan ng spiritual na buhay po natin. Sometimes dumarating po talaga doon, mga kapatid. Ngunit kailangan po natin itong i-revive, ibalik, muling buhayin po natin. Huwag nating hayaang mawalan ng laman upang ang buhay po natin ay nagpapatuloy sa presensya ng Panginoon. Ipanalangin po natin at hilingin natin sa Diyos na tayo po ay puspusin ng Kanyang banal na Espiritu at huwag manlupaypay at mawalan ng spiritual appetite. Nawa, mga kapatid, ang mensahe sa ganito ay patuloy na humamon sa atin upang tayo po ay magkaroon muli ng kasiglahan sa buhay spiritual natin. Sa kabila ng lahat ng krisis at hamon at pandemyang ating kinakaharap. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, sa gabing ito, muli kami ay nagpapasalamat sa isang makabuluhan na gabing ipinagkaloob mo sa amin at sandali, na kami ay makapakinig, makapagnilay ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita ng buhay na patuloy na kumakatok sa aming mga puso, patuloy na nagbibigay liwanag sa aming mga isipan at sa aming mga puso, at nagbibigay mas malawak na pagtanaw sa lahat ng kaganapan sa aming kapaligiran at sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalaala mo sa amin na Ikaw ang tinapay ng buhay, na marapat naming nasain at marapat naming hangarin, upang sa gayon patuloy, Panginoon, na magkaroon kami ng spiritual appetite at hindi kami magkaroon ng spiritual illusion.
upang kami, Panginoon, ay patuloy mapatatag at mapalakas sa aming buhay pananampalataya at sa buhay espiritual na aming pananampalataya. Tunay, O Diyos, ng aming nilalakarang daigdig ay punong-puno ng kasamaan, kabiguan, punong-puno, Panginoon, ng lahat ng mga hamon at krisis. Ngunit kami, Panginoon, ay sa iyo'y sumasandig at patuloy na nagtitiwala. Nasasamahan mo kami hanggang sa wakas ng aming buhay. Patuloy mo nawa kaming iamot, Panginoon, kung kami man ay napapalugmok sa aming buhay espiritual at mahirap kaming makaamot. Tulungan mo kami, Panginoon, na panibaguhin ang aming desire na ikaw ay makasama. Patuloy na kami magpalakas sa iyong presensya, magpatatag sa iyong presensya. Patuloy na magnais kami, Panginoon, na mabigyan ng buhay ang aming buhay espiritual. Panginoon namin Diyos, tulungan at samahan mo nawa kami. Huwag mo nawa kaming hayaan, Panginoon, na manlupay-pay sa mga panahon ng hamon ng buhay. Tulungan mo kaming laging nakatindi. Tulungan mo kaming laging mayroong katatagan. Patuloy mo kaming tulungan na hindi kami magapi ng aming kaaway. Bagkus, Panginoon, patuloy mo kaming igiya sa direksyon na kung saan nais mo para sa amin. Upang kami, Panginoon, na patuloy mong binibigyan ng biyaya at pinapalakas sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay patuloy din kaming magamit na instrumento para sa aming kapwang nanlulupay-pay, lalo higit sa panahon ng pandemya. Panginoon namin Diyos, dalangin namin, kapagkat ikaw ang aming pag-asa, patuloy na nawang bigyan mo kami ng pag-asa sa bawat araw, Panginoon, upang kami makapamuhay ng mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan. Patuloy na nawa dakilang Diyos na maghari ka sa aming mga buhay. Nawa dakilang Panginoon ng iyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan na nananambahan. Patuloy na nawang ikaw ang magpuspos ng kabanalan sa kanilang mga buhay. Patuloy na igawad ang bawat pangailangan nila. Sila man, Panginoon, ay mayroong mga karamdaman. Patuloy na nawang igawad mo ang pagpapala ng kagalingan. Ikaw lamang ang tanging dakilang mga gabos sa buhay ng iyong mga anak. Hindi lamang ang pisikal na pangangatawan ang iyong ginagamot, kundi ang lahat ng aspeto, level ng buhay namin. Sa buong naming pagkatao, ikaw ang patuloy na bumubuo at nagpapahilom at nagbibigay ng kagalingan. Kung kaya, Panginoon, kami umaasa na patuloy kaming mabubuo. Bubuin mo kami sa bawat araw ng aming buhay sa patuloy naming paglalakbay. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas, katatagan at itaas ginawa kami, Panginoon, panahon kami nanginginat kami. Nakilang Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala na. Batid namin na kung hindi ikaw ang aming kasama, ang aming buhay ay mawawalan ng saksi. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pagpapahingalay, ang paming pansamantalang pamamahinga, ay paglalagak namin, Panginoon, ng aming sarili at buhay sa iyo. Tanda ito na kami ay nagtitiwala sa iyong ikaw ang mag-iingat sa amin at patuloy na gagawa at kikilos sa amin. Kung kaya, Panginoon, nawa ang aming mga lupang katawan na napagod sa buong maghapon ay mapasiglang muli, mabigyang lakas at magkaroon kami ng muling panibagong pag-asa. Panginoon namin Diyos, igawad mo nawa sa iyong mga anak ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng iyong pamamagitan. At ngayon ang walang hanggang pagpapala, ang kalakasan at kapangyarihang buhat sa ating Panginoong Diyos na magdikta. Ang patuloy na pag-ibig at pagliligtas buhat sa ating Panginoong Jesucristo at ang walang humpay na pagkasing, pag-iingat at pamamatnubay ng kanyang banal na Espiritu ang siya nawang igawad sa inyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, at maraming salamat and good night.